hapit na gyud ang Pasko. Nagsimbolo kini nga tinuod gyud na pagkatao nga atong Ginoo. Emmanuel. God is with us. Pareho kag ingon sa tupad, God is with us. Pasabot nga ang Ginoo nagpakatao. Gingon sa Isaiah 9:6 Santo City, mataw ang usa ka batang lalaki o maghari siya kadamo. Pagatawgon siya nga malamong magtatambag. Makagagahom nga Dios, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipi sa kalinaw. Walay katapusan ng kauswagan o kalinaw diha sa iyang pagdumala. Maghari siya isip nanunod sa gingarian ni David. Palikuno niya kini ang og patunhayon ang hustisya og karon sa walay katapusan. Sigurohon gayud sa Ginoo nga makagagahom nga matuman kini. Amen. Dili gyud unta nato ay kalimtan nga unsay meaning sa Pasko nga mawang iyang paghalad siyang kinabuhi aron kita maluwas. Amen. Ang iyang pagkahimong tao nga naglupig sa sala ug kamatayon pinaagi sa iyang pagkabanhaw. O ikaw ug ako tungod niya na nay kaluwasan. Amen. Kay gingon sa 2 Corinto 5:21, si Kristo wala gyud sala apan siya mao ang gisilutan sa Dios tungod sa atong mga sala aron nga kung naa kita kang Kristo ipakamataro kita sa Dios. Amen. Mao nang mamaro kita o atong awiton ng pagdaig ang Ginoo. Praise the Lord. Merry Christmas, everyone. And I invite everyone to please sing this song to our glorious God. And the mountains in flight.
Glory to your name, O God. Thank you, God. Indeed, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Thank you, Lord, for your birth, Lord Jesus.
Born is the King of Israel. Thank you, God, for your Son came into this earth. The Son of God, in kindness He came as a friend to the hopeless, the lost and the lame. Our sins He bore, yet His name we despise, and the hands that brought healing were pierced as He died. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Thank you, God, for you were born. Indeed, you're the author and perfecter of life. Thank you, Jesus. You're the reason for the season, oh God. The author of life, their lifeless healing, as the grave casts its shadow and darkness reign, then out of the death broke forth the great light, as He rose up in victory, the glorious Christ. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Now let us all with one accord bring praises to our King. Glory, power, and honor be forever unto Him. Let's sing this again. Now let us all with one accord bring praises to our King. All glory, power, and honor be forever unto Him. Praise the Lord. Kung basahon sa Galatians 4, Galatians 4 verse 4, ningon din ni si Pablo, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios may padala sa iyang anak nga natawo pinaagi sa usa ka babayi, natawo ilalom sa balaod, aron pagtubos sa mga nailalom sa balaod, aron atong madawat ang pagkasinagup ingon nga mga anak. Og tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong mga kasing-kasing nga nagtuaw, Aba, Amahan. Busa pinaagi sa Dios, dili na ikaw ulipon, kun dili anak. O kun anak man, manunod usab. Mao kini ang pulong sa Dios. Ginoo, salamat o God, Lord. Lord, sa tukmang panahon, Lord, nga natawo si Jesucristo sa 2000 na katuigan, Ginoo. Para kami mahimo pong mga anak, o God, pinaagi sa adoption, pinaagi sa pagtuo, God. O kaning tanan, Ginoo, imo na ning gi-fulfill o gituman pinaagi si mong saad, o God. O nagpasalamat gyud kami, Ginoo, God, nga ang among pagka-anak, Ginoo, dili sa mayong buhat, dili sa balaod, kundi dili lamang, Lord, sa pagtuo sa imbugtong anak nga Jesucristo. O kana, Ginoo, amo nang dawat pinaagi sa Espiritu Santo nga mo nang gihatag ni kanamo. Busa Amahan,
Himua Lord nga amo gyud nang timan-an kanunay nga dili na gyud kami ulipon sa sala kundi mga anak na kami diha kanimo God. Dalaygon ka Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Oh, come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come. He is the offering. Come, see what your God has done. Thank you, Jesus. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. Let's all give a clap offering to our God. Unto us from on high, reaching down into the deepest night, to the world, hope has come, hope has come. In the dark, the light of life has dawned.
has come here to seek and bring the sinner home. Jesus lived to die, lived to die, rose to reign, Son of Man, the Lamb for sinners slain. What a mystery, oh what love! Oh, how can it be that heaven has come? What a mystery! What a mystery, oh what love! Oh, how can it be that heaven has come to us? Yes, Lord, thank you, Jesus. We thank you for Christ was born for us sinners. We thank you that Jesus is perfect. We thank you that Jesus is holy. We thank you because Jesus obeyed the will of the Father. Hallelujah. We give you a clap offering, O God. Once again, have a blessed Christmas. Indeed, Christ was born for you. Inyong tupad, Christ is born for you. So, nabatay bag-o karon? So, natay bag-o karon? So, we're glad you're here and we welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. The Lord is You may now be seated. And once again, Merry Christmas. I-greet ninyong tupad. Merry Christmas.
Malimpayong Pasko. Praise God sa ato nila kay ma-advertise nida. Pati bayad, di ba? Nalaygo ng Diyos. Ito, salamat sa Ginoo nga pila lang kaadlaw Pasko na pod. Amen? So, mana karon is maghisgot ta may tungod sa Pasko. Sa karong kapuna. O kingna magtupad, malipayong Pasko. So, malipayong Pasko. Sa, ako ba di man ka-greet kay Basin? Was lang na siguro. O pang bonus, di ba tayo? Sige, so, one of the things nga ang tawagan ni pinaka-nindot ko nung nga tuig sa holier jud ko nung nga month is ang Pasko. Kay diha sa Pasko, diha ko nung mo ni pinakadako ko nung expenses sa mga katawhan. So, diha gyud nga daghang kwarta nga manggawas, nga pamaliton, bisag pinaskuhan or mga butang nga dili kinahanglanon. Kaya nga naman, daghan ang sale o daghang magpautang. Di ba? But una sa tanan sad, even sa padung sa Pasko, makita nato nga naa say mga danger nga mahitabo sa Pasko. Nga naman, especially atong fire protection o Bureau of Fire Protection is kanunay gusto lang mapahimangno nga di ta mo palit og series nga substandard. Kay mga sunog, kabantay mo na sunog na hitabo lang. Uban lang sad ka na nga di lang sa sunog, daghan sang mga kawatan o mga tulisan. Kaya nasayod sila, daghang mga kwarta mga tao. Or mga scammer na deron, na-improve din scammer na deron. Gcash naman deron day. So, makita na to nga they take advantage sa dautan. Nga makita na to nga mga tao yun is muna even Christmas, yes, is a message of hope. But at the same time, sa kalibutan, sa nakapuyo tag makasalang kalibutan, tinuod usab nga naagyoy danger o peligro sa diyang mag-celebrate tag Pasko. Especially nga makasilingan tag palahubog. Nahagdo na lang agsumbagay diya galiton. Di ba? But we need to understand, ang pinakapeligro kayo danger nga Pasko, kay ba mo? Kanang dagang ka kinugos yung okay kahatag, manira na lang ka. Balik lang sa tuig, dong, day. Diba? But in line with that things nga danger, mo na nga, ako ning gitay tulan, the danger of Christmas. So, unsa may danger, unsa may, tumawla ni sa kong nahuna, bitaw no? Nga naman sa day peligro sa Pasko sa tiay. So, akong sultihan nito mo nga, di ko killjoy nga pagkatao, kay di ta mo gusto nga malipay mo sa pagsilibrar, but mao ni ang kamatuuran lang, nga lagi peligro sa pagsilibrar sa Pasko year after year, especially kung ikaw, wa jud kay relasyon ni Kristo. Kay ang Pasko is mauna ang timaan nga naay bata nga natawo nga manunubos. Sa mas nagpangawat ganina. Di ba? So manangap sa unsa pa kakabisi sa maabot nga Pasko sa kanang season, pero imong emphasis sa Pasko may tungod sa regalo, may tungod sa imong unsa imong lamisa, pero ang wa nimo tay emphasis gyud ang meaning sa because yes, kadaghanan nato we celebrate year after year Christmas, even gang dili Kristohanon mag-celebrate gani kay mga pinaskuhan. Pero was laki baon sa meaning and reason sa Christmas. That's the reason why I make this sermon para ikaw ug ako is makamatag sa kamatuoran nga ang Pasko is mahitungod gyud sa manunubos. Nga niyanis kalibutan para ikaw ug ako luwason. Mao gina ang meaning sa Pasko. Dili may tungod sa bakasyon, dili may tungod sa 13 month, because the reason nganong naang kasamok sa kalibutan, nganong naang kasamok sa pamilya, nganong naang kasamok sa atong pagpuyo dinhi o kasakit, tungod na sa sala. Ug mao ni karong hapuna nga pasabton ta mo nga kay kung ma-miss ninyo ang tinudanayng meaning sa Pasko ug wa jud ka mosalig ni Kristo Jesus nga imong personal Lord and Savior, mao ni makahinungdan nga imong Pasko mahimong peligro. Kuyaw kay imong Pasko. Kay we do not know kung pila pa ka Pasko atong ma-celebrar. So man nga Pasko, yes, is a wonderful time of the year.
nga ato yung malipay ta. Yes, na mga reunion, na mga parties. But we need to understand, if you are a Christian, imo take good ang opportunity when you gather with your friends and loved ones is to celebrate the birth of our Savior, Jesus Christ. Dapat kana gyud atong taghag emphasis gyud nga nay na tawo nga manunubos. Amen? So, malang ato yung bantayan gyud sa umaabot nga adlaw nga tagaan tan to emphasis or importansya nga si Kristo niya nis kalibutan para ikaw ug ako maluwas. Ni-submit siya sa kabubuton siyang amahan. Mo nang usa ka butang lang nga dapat siya atong i-celebrate. Mo nang magkahatag og kalipay o katagbawan tungod bisan wa pa kay dihay kisodibula or hamonada, malipay ka kay naay manunubos nga na tawo. Amen? So, mao ni siya akong kanya. So, what is the reason of Christmas? Why we celebrate Christmas? And what is the purpose of Christmas? Mao ni siya ang danger. When you celebrate Christmas year after year without Christ. What say pasabot without Christ? Wala kay relasyon ni Kristo. Mao na what makes Christmas danger. Mao na peligro. Kaya nga naman, I have 3 points. Unsay purpose of Christmas? Point 1, Jesus came to save sinners. Mga nasiyakan. Point 2, Jesus came to pay the sins of the world. So, nani siya, pababayran na itong sala. Muna pinakadako kayo nga regalo. Bayran na itong sala. Amen? And lastly, point 3, Jesus returned. Listen to this. Na may second coming. First coming, second coming, mamanay ito dos Bible, to judge those who neglect the great salvation. Hukman tong mga nisalikway sa kaluwasan. Sa labaw nga kaluwasan. Do not think nga we always celebrate Christmas pero wa gid mo dawatas Kristos Lord and Savior, di ka mahukman. That's the reason why gilangsang siya sa cross. Kay gihukman na ang sala sa Dios Amahan. Diha kaniya. So the main idea or main point, Christmas is danger to those people who are not believers. Because Christ came to save sinners, Christ came to pay us a ransom price for our sins, and Christ returned to judge those who neglect the great salvation. So, balik ko na di ko killjoy. But, nakala ni burden sa akong heart, nga ganahan ko nga makipsayod yung mo unsa ang Pasko. Kay makuyawan ta nga, sige tag-celebrate Pasko, yawa di ta maluwas. Kay wrong atong pagkuhan sa Pasko. So, why we had Christmas? Point 1, si Jesus niyanhi para sa pagluwas sa mga makasasala. Og nasayod ta ang Biblia nag-ingon, gikan ni Adan ug ni Eva nga nakasala sa Garden of Eden, diha na ang sala ni sud sa kalibutan. Di ba? Ilang gipuy-an perfect, but tungod silang sala, mo na ang plano sa kaluwasan sa Ginoo, iya nang gitagna gikan sa Genesis hangtod sa Malakay, nga naagyoy manunubos nga mo gawas sa Israel. Og iya na gyuning prophesied for pila ka years nga naagyoy manunubos tungod sa sala. Mo na nga tungod sa sala ni Adam ug Eve in Romans 5:12, busa ingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala. Nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tawanang tawo kay ang tanan nakasala man. That's the reason why nganong mamatay ka, that's the reason why nganong musala ta. So ang sala gikan pa sa nataw ta. Mo ni akong balik-balik, misala ka dili tungod sa sala, tungod kay makasasala na kang daan. So the problem is wala sa tong gawas, the problem is inside of us. That is why good works, religiosity, even ingon kakibaw na ka nga may basang buhat na kang may buhat, maluwas, that's not true. Because the problem is not good. The problem is sin inside of us. Ang sala mo inaagyo na to. Ug di gyud na matambalan bisag unsa. Bisag unsa pang antibiotic imong imnon. Mo ni nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang tao kay ang tanan nakasala man. Ug makita na to nga ang sala gyud mao gyud nagdala og silot og kamatayon sa tao. Listen to this. Wa magsugod atong kinabuhi nga magkinabuhi ta nga hingpit.
nga way sala. Kay di gyud na may tabo. Kay nagsugod atong kinabuhi, makasasala na tangdaan. Muna, no wonder, we cannot live our life sinless. We cannot live our life, di ta kapuyo atong kinabuhi nga way sala. Mapakyas gyud ta, makasala gyud ta. Muna nga, usa sa mga butang atong makita dinhi nga by nature, we are sinners. Gibutang sa Bible. That's the reason why nainataw nga second Adam. First Adam, mo to sa Garden of Eden. Walay sala. Tao siya, pero natintal. Ang second Adam, si Jesus Christ, nga nahimong tao, natintal, pero wa kasala. Mo is different sa second Adam. That is why Jesus Christ is our second Adam. So, because nahimo siyang tao, nga way sala. Ang first Adam, katos Garden of Eden, makita niyo ang contrast. Ang first Adam na tao sa perfect nga lugar. Pero nakasala. Pero ang second Adam, which is Jesus Christ, na tao sa lisod nga pagkinabuhi, pero wa jud makasala. Makita nimo ang situation, dili gyud may tungod sa imong kahimtang. Ang situation gyud kinsay naa nimo. Imong namatan. Makita nimo ang contrast gyud. Di ba? So, ang first Adam na tao sa perfect nga place, ang second Adam na tao sa curse nga place, which is ang kalibutan, kay nanamang sala, pero wa jud kasala. That is why Jesus Christ is our Savior. Amen? Siya magyuy atong manunubos. Munang, ang Pasko is alang lamang sa mga makasala nga nanglanglan og manunubos. I want you to go to Luke 2, 10 to 11. In Lucas 2, 10 to 11, nasayod na mo aning story may tungod sa pagkatao ni Christ. So mo direct lang ko dinhi sa 10 nga niingon dinhi ang anghel sa mga pastol, sa mga shepherd kay alang kaninyo. So mo ni mga shepherd, ang anghel minisultian ni kay alang kaninyo na tao karong adlaw sa lungsod ni David ang manuluwas nga mao ang Kristo. Verse 10, balik ta verse 10. Sorry, verse 10. Ug ang anghel miingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ania gidad-an ko kamo og maayong balita sa dakong kalipay nga moabot sa tanang katawhan. Kay alang kaninyo na tao karong adlaw sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Listen to this, ang first nga niwali sa mayong balita ang anghel. But amazingly, kaning mga shepherd or pastol, this is a normal night. Normal man nga night nila. Nga niadto sila o nagbantay silang kaniro nga walay mga wolves, mga uso nga moatak. And yet, kanang night, kanang gabi una, mo na pinaka-perfect nga night o pinaka-panalangin nga night kaysa kadaghan sa mga tao, sila may gisangyawan sa anghel. Kibaw ba mo ang shepherd sa panahon ani? Ang shepherd sa panahon is sila likway, cast out. Di ni sila pwede mo adto sa city kay batuon ni sila. Kanang trabaho nga shepherd, mo ni pinakaubos, wa ni bili nga trabaho. And yet, sila may gipadaygan sa Dios nga naay manunubos nga tao, anay manunubos sa mga tao nga natao. Amazing. Amen? Muna nga, listen to this. Yes, sinalikway man ka, wa man ka ilha, but butanti, kailang Ginoo nimo. Amen? Unsaon taman, you are somebody, sikat ka sa uban, unya, ang Ginoo wa kailan nimo. Bahalag di ka sikat sa uban, way nakailan nimo, sinalikway ka, importante ang Ginoo nakailan nimo. Amen? Kana lang yun. Kay mo nang pagkakristohano nimo, sinalikway yun ka. Ang pagkakristohano nimo, daghan yung mulutos nimo. Ang pagkakristohano nimo, daghan yun ang manaot nimo. O buhat-buhatan yung kag istorya. Tungod lang sa imong pagtuo diha ni Kristo. Given na mo na gisulti sa Bible. Si Kristo mangani nga Ginoo naghimog milagro sinalikway mangani sa mo taka kita. Mo na importante ang Ginoo kailan nimo. Diba? So mo ni nga kisay ni tuan kay alang kaninyo na tao karong adlaw sa lungsod ni David ang manluluwas. Lungsod David is Bethlehem. Mo ning lungsod David Bethlehem. Ang manluluwas. Sa basa, kisan siya? Ang manluluwas. Dili diha ang maghuhukom. Dili diha ang musilot. Dili diha ang mulaglag. Kundili, mangluluwas. Amen? Mo nagingon diha nga
ang pagtawag sa anghel ini nga kani nga bata Ginoo, it means mas labaw pa ni sa anghel. Di ni siya ubos sa ing anghel, di siya equal sa anghel. Kay nataw dinhi ang manuluwas, gibutan dinhi alang kanimo. Kaninyo, alang kaninyo. The word ninyo sa English ini born for you. That you is a plural. It means para nimo ug nako. That's why ang Pasko may tungod sa ato ang manunubos. Para nimo ug nako. Ang Pasko is may tungod nga ang Ginoo nga nahimong tao. Ngano man manunubos man. Ngano man asa man taluwason sa atong manunubos nga gingalad Kristo Jesus. In Matthew 1:21, palihog og pakli siyong Bible. Matthew 1:21. Pamaanad mong pakli-pakli na siyong Bible. Or scroll. Matthew 1:21. Ningon din ni sa dihang nabuntis. Sa dihang nabuntis na si Maria, unya si Joseph, mudagan siya, kay mubiya siya ni Maria, kay nahibaw-an nga iyang gi-engage na buntis. So iyang una-una, nanapaw mas Maria. So ang iyang pamagi is mudagan siya. So before siya mudagan, pagkatug niya, gipadamgo siya sa anghel. Og mao ning gingon din sa 21, manganak siya og usa ka batang lalaki, og siya imong nganlan og Jesus, kay siya mao ang muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ako lang isulti ang background ni Kang Jose. Ngano man, mao ni tabo. Kaya ang pamaagi sa Hudiyo, Hebrew nga culture, Israel, sa dihang ang lalaki, mga saw babae, ang lalaki may moadto sa balay sa babae. Sa ato pamay. Amo to, na may pamay ron. Kanang wrestling man iso. Pamay. Muna to pamay. So makiksabot ang amahan sa lalaki ug amahan sa babae. Ya kumusugot ang babae mo na nga tawag ganin nay kwarta ihatag. Ya mo nang betrothed engaged within 1 year nga di na sila magtupad pero good as minyo sila pero divorce may makabuwag nila. Mo nang 1 year. So after 1 year mubalik na ang lalaki og ang amahan og diha na sila magkasal nga ceremonial nga weddings with 7 days nga kasal. Kapantay mo katong ang wedding in Cana nga nahutdan sila kanang ilumunon. Ngano man 7 days mang inom nga hindi ka mahutdan. Mo na ang celebration. So mo na siya 1 year. So mo ning kaning panahon nga storya nga si Jose pagkadungog niya nga nabuntis si Maria, oy di tinuod nga kaning di matidud-anon kay kanang 1 year is nagpamatud matidud-anon ang matag-usa. I-test ang faithfulness sa matag-usa, usa sila magkuyog na gyud. So mo nang si Jose mudagan siya pero gipadamgo siya sa usa ka anghel nga unsa man nga ayaw biyai si Maria kay mga anak usa siya batang lalaki ug siya imong nganlan og Jesus. Unsay meaning siya ngalang Jesus? Kay siya mao ang muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Asa kaluwason sa atong mga sala, dili sa atong pagkapobre, dili sa atong pagkamasakiton, dili sa atong pagkawadon, kundi sa sala. Because the greatest problem of man is sala. But ang greatest problem sa tao is bisag kibaw na siya makasasala, mapahitas-on lang gyapon. Di gyapon mo ilang nga makasasala siya. Mauna siya ang pinaka-worst. So unsay katuyuan nganong si Kristo na tao? Dili para mo destroy, dili para mo silot, kundi mo luwas kanato. Yes, ang context refers sa mga Hudiyo, pero appeal na kita dinhi. Kaya nganong luwason man ta sa itong mga sala? Because in Romans 6:23, ang bayad sa sala, kamatayon. Mo nang mamatay ta. Ya kanang kamatayon diha is appeal na ang imperno, physical, spiritual. Hell is real. If heaven is real, hell is real. Sama sa hangin, di mo makita, kana, tinuod yun. Kung kakita gigag hangin, disadis ka. Di ba tayo binang? Makatawa lang ko. Kaya nandun mo misaw na good, nga kita may hangin. So, mo na nga,
Ang silot sa sala mao ang kamatayon. Look at your text in Matthew 1:21, di ba? Lingo siya, kay siya. The word siya. Sa English na he. He alone can be saved. The word he din is referred to Jesus. It means, sa Greek word ani, it's a contrast emphasis, walay laing pangalan makaluwas nimo si Kristo Jesus. Listen to this. Di ka makaluwas sa imong kaugalingon, di ka makaluwas sa imong maing buhat, di ka makaluwas sa imong religiosity, ngalan ragyod. Kabantay mo, ang kaluwasan is by person, not by works. Through a person. Ginganlan siya Jesus because Acts 4:12, agtutas buhat 4:12. Kumupakli mo yung Bible, buhat 4:12. Ningon diha si Pedro. Buhat 4:12, ningon si Pedro diha, og walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pa kay walay lain nga lang ubos sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi nini kita kinahanglang manluwas. Kinsa mangalan nga gikan sa langit nga gihatag? Si Jesus Kristo. Hesus Kristo nga nas Bible. Kay nay uban magud tuom ya pong Jesus. Pero kinabuhi nagpuyo gyapon sa sala. Muna no wonder mo tuom gyapon ming Jesus kay ngano man pero pwede sila same-sex marriage. Muna dapat Jesus nga nas Bible. Kay kaning word nga Jesus, kaning pangan nga Jesus sa panahon Jesus Christ, daghan kayo ni common nga name, Jesus. Muna nga, makita mo, even si Barnabas is Bar Jesus, son of Jesus. Barabbas. Sorry, Barabbas. The same Jesus, like son of Jesus, matos Barabbas. Pero mo i-exchange ni Christ. So, muna nga, si Kristo lamang mo'y makaluwas. Muna ang Pasko is alang lamang sa mga makasala. Nimo og nako. Munang ayaw gini-imis nga praise alang kaninyo. Which means, yes, ang context, ang shepherds may giwalihan sa anghel, pero makita na to, ang iyang pagkaluwas is dili lang sa mga shepherds o sa Israel, kundi sa tibok yung katawhan. Pero makita nimo, ang mayong balita is personal. Individual ni, di ni grupuhay. Dili ni pundukay. Dili kay tungod kay kaliwat na ko kung anak, luwas na. Kay pastor ilang amahan. Di sad tungod kay nanimba mo ni simbahan na, luwas na mo. Dapat mo tuog, mo salig mo ni Kristo. Amen? Personal and good news. Mayroon kag personal, it's individual nga ikaw mismo mo dawat sa bata nga naa didto sa tawagan ni manger, pasungan. Nga gikan sa pasungan hangtod sa cross. Nga giablihan gyud iyang kamot para ikaw ug ako maluwas tungod sa dakong gugma. Muna tungod God so loved the world that He sent His only begotten Son to be born for you. For any and all who will call upon the name of Jesus, Savior, Christ, Lord. Muna ang piligro sa Christmas, unsay piligro sa Christmas? Sa diyang sige kag celebrate, pero wa ka masayod, nga ang kanang celebration is alang sa mga makasala. Kaya nga naman, ang pananaw ni mo, buutan na kay ka. Kaya imong standard, imong silingan, imong standard, imong amigo baron nga salbahis, imong amiga. Listen to this. Di na tinod atong standard si Kristo. Mao ni, kay 1 Timothy 1:15, agtutas 1 Timothy 1:15. Ningon si Timothy, ningon si Paul ditong Timoteo. Nga 1:15, ningon siya dinhi, kasaligan ang pulong ug takos nga dawaton sa hingpit nga si Kristo Jesus miani sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako mao ang labaw sa mga makasasala. Listen to this, kasaligan. Kasaligan ang Bible. Kasaligan ang gisulti nga unsay gisulti sa Bible nga naay Dios nga bata nga nidako nga man nagpakamatay alang sa itong mga sala. Ang pasabot ni Paul, kasaligan ang pulong og takos nga dawaton. Mo nang imo gining dawaton nga ang Pasko is maong pagkatao sa ato ang manunubos. It means nahimo siyang tao. Mao ni ang Pasko.
Nihimo siyang tao. Mao na higala, kung imong pananaw sa imong kaugalingon, maayo kay ka, buutan ka nga tao, kay sige kag simba. Listen to this, ang Ginoo wa mo ari para nimo. Kanya ni ang Ginoo muluwas ni ari para pagluwas sa mga makasasala lamang. Pero ang pananaw nimo sa imong kaugalingon is gamay ra imong sala, gamay ra imong kapakyasan, ang Ginoo wala sad mo anhin nimo. Kay si Kristo ni ari alang sa mga makasasala. Pero ang pananaw nimo sa Ginoo, yes, niila ka nga makasasala ka, pero taas gyapon ang pananaw sa imong kaugalingon. Di ka mapahitason ka, di ka magpaubos. Si Kristo wala mo ari nimo. Kay si Kristo ni ari alang sa mga makasasala. Kay ang ebanghelyo nga giwali dinhi kanimo is mao lamang ni nga mensahe nga mutabang nimo para makabut nimo ang tinibuk-an nimong pagkamatarong pinagis pagtuo ni Kristo. Kay si Kristo wa nangitag buutan nga tawo og maayo nga anak. Nangita siya hingpit perfect nga anak. Og makabut lamang na nimo pinagis pagtuo ni Kristo. Manang you cannot change yourself. Until di nimo surrender sa imong kaugalingon dito ni Christ, imong kaugalingon, nga imog yung buyan tanan, og moangkon ka nga, Lord, help me, di ko katabang kaugalingon, di ko kausap. Kung imog yun na itugyan mong kinabuhi, di jud ka mausap cute. Nga kinasing-kasing. Mo na nga, that is why, ang atong pagkamakasala, huwag yung laing antidote, kundi ang dugo ni Kristo. Huwag lagi yung lain. Bisan kita kikristohanon makasala, pamangyapon ganita. Pero itong sala, makount lang ni Christ. Kaya maginunsul man dahin ta. Amen? Muna nga, bisan believer ta, sinners yung gyapon ta. That's why we need Christ every day. Amen? Mo ni ang Pasko is alang gyud sa mga makasala. So, ang pangutana sa unsang matang nga ang Pasko magdalaw og peligro nimo. Kung ikaw wala masayod nga si Kristo ni ari para sa mga makasasala. Muni kuyaw. Nga imong Pasko nakasentro ra sa unsa man party. Ang Pasko nakasentro ra sa imong hudyaka pero way labot si Kristo. Diba? Ang nag-birthday, wa pila. So, mo ni siya, kung dili ka mo ilang nga ikaw makasasala, wala kay katungod nga magsaulog sa Pasko. Kaya ang Pasko, alang lamang sa mga makasasala. Nga imong gila. Nga mingkon yun ka. Makasaulog lamang ka sa Pasko kung imong gidawat si Kristo Jesus nga imong Dios og manunubos. Nga siya na imong kinabuhi. Muna nga, makita nimo ang Pasko, mapasalamaton gyapon ka bisan wala jud kay handa sa lamisa. Mapasalamaton gyapon ka bisag way mga regalo. Kay ngano man nakasabot ka nga mao ni ang maayong balita nga giluwas ka. Kay mo'y pinakadakong problema sa tao. Amen. So unsa may katuyuan sa Pasko? Mo ni ang point 2. Si Jesus ni ari para pagbayad sa atong mga sala dito sa cross. So si Kristo nahimong tao. John 1:14. That's the reason why nahimo siyang tao. Para masinati na to ang grasya. Mo na sa John 1:14-16, grace upon grace. Because being a human being, diha lamang niya mabayra na atong sala sa mga makasala. That's the reason nga si Jesus came from heaven to earth to be the ransom price for our sins. The ransom word din it does not mean sa gigamit sa Abu Sayyaf. Kaya nga naman, gigamit sa Abu Sayyaf is kwarta na. Pero ang ransom din dili kwarta, kundi nahimiling dugo ni Kristo. Nating karnero. Kaya ang kwarta, why kwarta makabayad sa itong sala? Mo nang kuana. In Mark 10:45, ato tas Marcos. Pakli tas Marcos 10:45. Ningon din si Marcos, is mauning team sad sa Mark. Kaya nga anak sa tao wala mo anhi aron alagaran, kundi aron sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi, ingon nga lukat alang sa daghan. Paghatag sa iyang kinabuhi. Listen to this, kinabuhi iyang gihatag.
ang yang bugtong anak, mo yang gihatag ang yang kinabuhi ni Kristo. Lukat, the word lukat, gigagamit ni kasagaran alang sa bili nga gibayad. It means bilinhon maong gilukat ka, especially gigamit sa mga slavery. Kung mupalit ka, lukaton nimo ang ulipon nga tao para imong maangkon. Kay bilinhon ni siya nako. Kita, what I value, and yet gilukat ta ni Kristo. Ang sa'y rason man, tungod siya dakong gugma. Muna, do not think that you are precious. You are wonderful. Nga at pagkataw, what I bili. Pero tungod lang yung gugmas Ginoo, gilukat ka. Diba? Kaning word nga lukat, asam ni magamit ato. Diba, ahinsya, kanang prinda-prinda. Diba, kung mulukat ka sa ahinsya, kanag yung mapahimuslan nimo. Pag ikaw ako, bisa tuod ang Ginoo ay makuha na to, gilukat tayo sa nahimiling dugo. Bili. Mo ni gibayran ni Kristo ang bili siyang kaugalingon kinabuhi aron mahigawas kita o maset free ta sa pagka-slave sa sala. Mo na, kabantay mo, kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Wa dia alang sa tanan. Alang sa daghan. Dili tanan. So, sakto pagkasulti, dili di tanan may gilukat ni Kristo. Katurang daghan. Munang do not think, nga mingon ka, ay, kanang tawagan ni, nangyani mas Kristo, nagpakamatay naman, paluwason ko. Make sure nga na-appeal ka ng daghan. Yes, ang kaluwasan, gitanyag para sa tanan. Piapan ang daghan lamang. Katong pinili, katong gi-elect, katong nituo, mao lamang mo'y makadawat sa paglukat. Katong nisalig ni Kristo. Ang kaluwasan para sa tanan, pero ang katong mabayran niya, kato lamang elect. Katong mga believers. So, nga giset free ka sa kamatayon o pagkaulipon. Munang the word give, paghatag din it means nga si Jesus completely, perfectly, and effectively siya lamang makabayad sa itong sala. Si Kristo lamang nga na-effective, tinibukan gyud nga mabayaran niya itong sala. Muna ang atong kaluwasan, itong pagkakristanon, dili para atong pagkasimba-simba, dili para maluwas ka. Ang imong pagbasag Bible, dili para maluwas ka. Kaya nga naman, si Kristo may makaluwas to. Kung dili, bunga na sa imong kaluwasan. Muna, do not deceive yourself that you say you are a Christian, pero wad yung kay basa-basa, or even service, or even pag-ampos, Ginoo. Money at naman ni. Kaya nga naman, because what stakes are hell and heaven? Okay, once may impyerno ka, wala na biyay pamaagi, maluwas ka. Kaya kung napay pamaagi, maluwas ka, why Kristo mari? Amen? Mo ni nga, siya lamang effectively. Mo nang sa John 1:29, ningon si John the Baptist, tanawa ang nating karnero sa Diyos, ang nagkuha sa sala sa kalibutan. As 1 Peter 1:18-19, wala ka gilukat pinagis bulawan o plata, pero gilukat ka sa nahimiling dugo ni Kristo. Bulawan o plata is mo ni kwarta nila panahon nila. Mo ni halandon nga kwarta. Pero gilukat ta sa nahimiling dugo. It means, it's sacrifice good nga ang Ginoo nga nahimong tao para ikaw ako maluwas. I hope ato na masabtan nga mauni ang meanings Pasko. This is the reason why Christ became a man. Para mahimo siyang payment sa atong bayad sa atoang mga sala. Mao na ang paglangsang sa cross, kibaw mo, mao to'y pinakasalbahis nga namugna nga silot sa tao. Unya, na timing pa yun, diha ni Kristo. So, unsa man pasapot na, mo na sovereignty of God. Kaya ang pagsilot sa cross, di ka mamatay. Mamatay ka, di ka dali mamatay, inanay imong kamatayon. That is why it takes days usa ka mamatay. Hangtod malumos ka.
So no wonder kung kung kibaw mo so kita mong masilida kabantay mo nga bunalan ang tuhod sa katong duha ka kawatan sa Chigadaplin para inigbali silang tuhod di na sila kapatid para mo ginhawa. Si Kristo wa na bulali kay gibutang mo sad nga walay bones nga mabuak niya. Kay ngano man kay gisulti sa centurion patay na siya. It means grabe gyud ang pagkulata ni Kristo. Munang kung basahon yung detail sa gospel, ingon na shock ang mga Romans nganong namatay siya. Kay ngano man, why ilang sa nga mamatay dayon? It takes pa days. Kato gibunalan to nila kay Sabbath day naman to. Ilang lan hipuson man to sila kay makahugaw man to silang kanang balaod. But si Kristo namatay gyud diha dayon. Kay grabing silot sa sala nga nga dawat para nimog nako. Muna ang centurion na shock. Para sure gyud siya patay siya, unsay gibuhat sa Roman soldier, gidunggab ug bangkaw ang iyang dining gusok ug naigo iyang kasing-kasing. Mao na niingon si John sa John 19, ni awas ang dugo ug tubig. Anong gisulti man si John, awas ang dugo ug tubig, nagpamatuod na nga tao gyud si Kristo. Kay kita tao composed tag dugo ug tubig. Water and blood. Ya kung tao siya, grabe itong pag-antos yun para ikaw ug ako maluwas. Muna nga higala, ang gihimo sa Ginoo alang nato tungod sa dako nga gugma dinhi kanato isip makasasala. Kay because in Romans 5:8 apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang ka nato. Mao na ang Pasko ang sa paghinumdum nato nga ang bugtong anak sa Dios nahimong bayad sa atong mga sala. Mao na ang Pasko tungod sa iyang dakong gugma para kita maluwas sa kapungot sa Dios. Muna kung mangita mo gugma sa Pasko, numdumi ang gugma ni Kristo. Amen? Kaya kita kuwang kita gugma. Mangita tag laing gugma. O di biya ta matagbaw sa gugma. Mangita gyud tag laing gugma, pero agto kag gugma sa Ginoo, mao gyud makahatag og katagbawan nimo. Satisfaction. Ang gugma ni Kristo. Busa mga higala, mahimong peligro ang Pasko nimo kung ikaw nangandoy og makadawat og mahalong regalo. Pero kani nga bilinhon kay nga regalo, imo ra gyapon isalikway, mao si Kristo. Kay mao ni ang pinakalabaw ug mahalong gasa nga gihatag alang kanimo, mao si Kristo Hesus. Pero kung dili nimo siya dawaton nga imong Dios ug manunubos, mao ni magdala og peligro sa imong Pasko. So ang pangutana karon, napil ba ka sa nabayran nga sala ni Kristo dito sa cross? Kaya kung nangandoy ka sa kani nga Pasko, pero wala day kay relasyon ni Kristo, ikaw mao'y pinakaluluoy nga nagsaulog sa Pasko. Bisan puno pa na imong lamisa o pagkaon, imong pitaka, punog kwarta, imong bulsa, imong bangko, peligro gyapon imong Pasko. Ang imong gisaulog. Kaya wa ka masayod kung ano sa kakutob sa Pasko. Amen? Manungo manis pastor. Wa bitaw takibaw bitaw sa patay ang. Di ba? Make sure lang yun. We do not know. So, lastly, what is the result of those people who celebrate Christmas but neglect Christ as their Lord and Savior? Morning point 3. Si Kristo mubalik para paghukom sa mga nisalikway sa labaw nga kaluwasan. I want you to open your Bible in Hebrews 4. Hebrews 2. Hebrews 2. Hebrews 2. Ug makita na to, ang Pasko is mao ang birthday celebration para pagtahod sa atong Dios nga manunubos. Ang Ginoo nga anak sa Dios nahimong tao ug nagpuyo dinis kalibutan. Listen to this. Si Kristo niya ni para nimog nako. Di ba?
Nagtaw siya, nagpakamatay sa cross alang sa atong mga sala. Og nabanhaw para muhatag ka nato kapasayloan og kinabuhing dayon. Mao na ang gospel. That is why in the book of Hebrews, listen din, anak sa Dios mo hina. Ni ang writer nihatag yung pasidaan sa mga Christian sa panahon ani kay nganuman ilang isalikway ang labaw nga kaluwasan. Ato sa basahon para akong kan. So I want you to look at your Bible. So Hebrews 2 verse 1. Busa kinahanglan nga tagdon pagayod nato pag-ayo ang mga butang nga atong nadungog kay basin unya og maanod kita gikan ini. Kay kung lig-on ang pulong nga gipahayag sa mga anghel og nahiagom sa angay nga balus ang tanang paglapas o pagsupak unsaon man nato sa pag-ikyas kung dili kita manunumbaling sa maong dako kaayong kaluwasan. Kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo ug unya nganhi kanato gipamatud-an nila nga mga nakadungog kaniya. Ug ang Dios usab nagsaksi niini pinaagi sa mga ilhanan o mga katingalahan o sa nagkalain-laing mga milagro o pinaagi usab sa mga gasa sa Espiritu Santo nga gyapud-apud sumala sa iyang kabubutbon. So ato sa ning sabto ning passage. Kaning pasidaan nagtawag sa audience niya o sa recipient sa pagtagad nga sa mas dako nga kaluwasan nga gipahayag sa Ginoo mismo. Gipamatud-an man gud ni pinaagi sa mga witness. Number 1, si Kristo, ang anak sa Dios, di ba? Chapter 1. In the last day, God spoke through His Son. So mao ni siya anong mas labaw ni? Kaya na ay witness, si Kristo mismo naghimo ng mga milagro. Ug labos tanan ang mga disipulo naghimo usag milagro. So unsa may pasabot ani? Kay ang mga Hudiyo sa panahon ni mubalik sila sa balaod. Kay grabe mang paglutos, agtos sila sa balaod balik ug ilan nang gisalikway si Kristo. Wag di nila tuhuan na nga nanay anak sa Dios nagpakamatay, gilubong ug tulo ka adlaw nabanhaw ug nisakan sa langit. Even until now ang Israel wa gyapon mutuo ni Kristo Jesus. Nabay mga pipila. Pero makadaghanan wa gyapon mutuo. Mo na nga kani nga mga believers ug unbelievers may audience ani, kadaghanan nila is mubalik sa balaod nga pamaagi. Kung mubalik ka sa balaod pamalagi, laktod pagasulti na miligro gyud ang imuhang kaluwasan. Kay mas labaw biya ang gihatag, bugtong anak sa Dios iya nang gipadala para maluwas ka. Nya mobalik nung sa Old Testament nga pamaagi. Mao ni ang context. Pero ato na isud sa ato ang Pasko nga peligro. Kay nga naman kadaghanan nato di nato tanaw lukat na kuan ni. Busa, the word gikinahanglan nga tagdo na gayud nato pag-ayo. Sa English pa, we must pay much closer attention. Unsa man ning pasabot, we must pay much closer attention. It means is in a strong Greek comparative and infinitive nagpasabot nga paghatag og espesyal og bugos nga pagtagad og pagatiman sa usa ka butang ug usa ka tawo. So lakto ba kasi kaning mensahe nga pakigsaad sa anag sa ebanghelyo bilinhon kani og peligroso. Bilinhon ni because pinaagi siyang bugtong anak nga naluwas ka, pinagis pagtuo. Peligroso ni kung imo siyang isalikway o mangita kag laing pamaagis kaluwasan. Mo ni peligroso kayo. Mo ni ang nahitabo dinhi sa mga Hebreo nga mga quote-unquote Christian. Nga nituo na pero gisalikway nila. Mo na the word we must pay much closer attention. Gikinahanglan nga hatagan gyud nimo espesyal nga pagtagad. Nga mao ni ang Pasko is mensahe sa kaluwasan nato nga ang anak sa Dios nani. Ya sige ba tagkadungog mahitungod sa Pasko, pero gibaliwala ba gyud nato ang bugtong anak nga mao si Hesukristo. Mo ni ningon nyo, we must pay much closer attention what we have heard. The word what we have heard din na dungog is ang mensahe sa ebanghelyo. Ang Pasko is gospel. Nga ang Ginoo nahimong tao. Di ba? Ang heaven comes down. Matong kanta do. Heaven comes down. Muna siya, nahimong tabernacle. Kaya because the presence of God is in earth. Mao man ang temple. Ang temple, nadyang presensya sa Ginoo. Sa dihang ni ani si Kristo sa kalibutan, muna ang kalibutan nahimong temple.
Nahimong tabernacle. So mo nang what we have heard, ang gospel. Kaya nga naman, ang gospel is mahitungod sa pagkatao ni Kristo Jesus. Isip Dios para mutubos dito sa mga katawhan sa cross. Muna, kaya ang Ginoo ni sulti man mahitungod sa iyang anak sa katapusang adlaw. Munang chapter 1, verse 1. Kay siya lamang ang Dios nga gilalang para manuwas sa kalibutan. Muna ningon sa verse 1, busa. Therefore, kay kung imo ning di nimo take it paminawon, closer attention kung unsay mo nadunghan, mao ni mahitabo. Sana sa verse 1, kay basig unya maanod kita. Lest we drift away. Unsa ning maanod? Di ba sa dagat maanod. Pero kaning pagpaanod, di ni siya diha-diha dayon. Subtle ni. Subtle ni kanang hilom kay ba? Di mo mabantayan. Nilayo na di kas mama. Inanay ba? Inanay siya. Morning paanod. Di ni siya nga klaro kay tanan. So, laktod pagasulti, ang Hebreo nagsulti gyud dapat atog yung kanang maabtikon nga atog yung paminawon ang pulong sa Dios. Atog yung saligan ang pulong sa Dios. Mao ni ang Pasko. Atog yun ning kuptan ang pulong sa Dios aron di ta maanod tinihinay. Kay dugayan ana, sige kag celebrate Pasko, di na kamo to Ginoo. Kung di sila kamo to pulong sa Ginoo. Mao ni ang mahitabo. Muna nga ang Pasko sa dihang mag-celebrate ta, kung mag-celebrate man kag Pasko year after year, however, nag-celebrate ka without Christ, mo na'y resulta kay imong gisalikway ang labaw kayo nga kaluwasan. Ang dako kayo nga kaluwasan. Mo nang verse 3, mulait ko verse 3. Ningon siya, unsaon man nato sa pag-ikyas kung dili kita manumbaling sa maong dako kayong kaluwasan. Listen to this. Ang tubag ani, nga pangutana, walay paagi nga kita makalingkawa sa silot sa Dios. Masilutan yun ka. Kaya nga naman, ay ang bugtong anak na nakistorya na to, nga imo magyapong gisalikway. Yes, nagsaulog to kag Pasko, pero wadya man mo dawata si Kristo as Lord and Savior sa imong life. Pasko ra ka makahinumdum. Di ba? So ang simple nga answer ani, unsa man, kung imong isalikway ang labaw nga kaluwasan, nagyoy silot maabot nimo. So mo na siya nga, sa atong kaluwasan, mo antos man ta, mas grabe gyud ang pag-anto sa tao nga gisalikway gyud ang kaluwasan. Muna dawata lang Hesus Kristo. Muna isa mingon Hebrews 10:29. Pakli mo kadiyot sa iyong Bible. Hebrews 10:29. Ningon dinhi ang sumpay dinhi, mao ni siya sumpay dinhi sa silot. 29. Sa inyong pagunahuna, unsa pa kabugat sa silot nga mahiaguman sa tao nga miyatak sa anak sa Dios og nagpakawalay bili sa dugo sa kasabutan nga pinaagi ni siya gibalaan og nanamastamas sa espiritu sa grasya. Kay kita nakailan ni kaniya nga nag-ingon, ako ang panimalos, ako ang mubayad ug usab ang Ginoo maghukom sa iyang katawan. Makalilisang gayud ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa buhi nga Dios. So makita nimo, God will judge you. Muna siya ingon din nga kaning mayaguman sa miyatak sa anak sa Dios. Kana imong sumagod isip ginikanan kung isalikway ka sa imong anak, di ba? Imong nagyatakan na ka sa imong anak. Samot na ni ang kaluwasan nga mao si Kristo, imong gisalikway. Kung imo siyang giyatakan, nangita kag laing kaluwasan, kay mo balik kay gusto jud kay mo ang kaluwasan, di jud ka makalingkawas sa pag-judgment sa buhi nga Dios. Kisa pa may mapugong sa Ginoo, napay makapugong sa Ginoo? Di ba wala na? Mao na. Munang ayaw mo hadlok kung ang tao may muhukom. Kaya nga naman, napay mo pugong sa tao. Ang Dios. Pero ang Dios nagay mo silot, wa nay mo pugong sa Dios. Amen? Munang higala ang Pasko, pagpahinumdum sa nato, nga di nato isalikway ang grab labaw nga kaluwasan. Munang kinahanglan makasabot kita sa Ebanghelyo.
makasabot kita sa Word of God. Kaya kung di ka makasabot sa Pasko, sa Ebanghelyo, every year after year, every day, ang mahitabuan na, imo nang gisalikway ang kaluwasan. As John MacArthur said, Hebrews 2:1-4, listen to this. Ako lang bisayon. Ang imperno, dili gyud kaduha-duhaan nga puno gayud sa mga tao nga wa gyud mo oppose ni Christ. Wa nakigbatok ni Kristo. Kinsa man ni mga tawhana, but wa nakigbatok ni Kristo pero ilang gineglect ang ebanghelyo. Mao ni sila, kinsa man kita? Kibaw sila sa kamatuoran, even nituo sila sa kamatuoran, in the sense nga ni-acknowledge ni ila sila sa truthfulness gyud sa kamaturan sa Bible. Or even sa pagkamatarong gyud. But mo ni tabo, aware sila sa maayong balita nga mao gyud makaluwas pinagi kang Hesukristo. But the problem is they are not willing to commit their life to Christ. Mao sa ni sad. Yes, wa ka maupos sa Ebanghelyo, naminaw ka every Sunday upon Sunday, ni-acknowledge ka nga matuod yun ang Pasko, na manunubos, pero wa ni mo gitugyan imong kinabuhi ni Kristo. Mo ni say drift away. Silom ra kay ni. Mo na ang imperno, napuno gyapon sa mga tao, nga wala mo oppose ni Christ. Pero wa nila gidawat si Kristo nga ilang Lord and Savior silang kinabuhi. That's a sad thing. That's a sad thing. Munang naanod sila sa ilang pagtuo nga nadawat nila si Kristo kay agree ra sila, idawat ra sila, pero padungday sila sa impyerno. That is the great tragedy gyud sa usa ka tawo. Aware ka mo na kaluwasan si Kristo. Aware ka ang mayong balita mao si Kristo, mao ning Pasko, pero wa gyud nimo gi-surrender mong life ni Christ. Mo nay danger. Mo nay peligro kay ngano man nailad ra ka si mong kaugalingon. Mo na busa higala ang Pasko magpahinumdum ka nato nga angay gyud natong dawaton atong Dios ug manunubos. Amen. Kaya ang Pasko is about grasya, kaluoy ug gugma sa Dios alang sa mga dili angayan nga makasama, mga makasasala sama nimo ug nako. Pero kung magpadayon kag silibrar sa Pasko, pero wa jud nimo dawata o gitugyan nimo kinabuhi diyan ni Kristo, mo nang matubang jud kag paghukom sa dihang si Kristo mo balik na or either mamatay ka una. O tagibalos tang balik si Kristo. Di ba? So mo nang mudasig ko ni Migala sa imong pagsaulog unta nga Pasko karon. Imo untang dawaton si Kristo Lord and Savior. Wa ta kibaw mamanin ni imong last nga Pasko. Muna sa imong pagsaulog nga Pasko karon, ayaw pagpadayon nga imoy salikway ang labaw nga kaluwasan. Yes, kanunay ka mag-celebrate sa Pasko every year, kanunay ka makadungog sa mayong balita every year, pero di jud ka willing mo commit sa imong kinabuhi ngadto ni Kristo. Commit yourself. Commit yourself to Christ. Ayaw pagunahuna nga usapan ni ka religion. This is not religion, this is relationship. And I say, I'm not making means of words here because this is truth, the crucial yun sa kamatuuran. Kuhan this Bible. So, muna higala, have you called upon His name? Manuluwas ba nimo si Kristo, imong Diyos? O para ikaw makabaton yung balang Espiritu, mo nang diya mailhan nimo. How do you naangko nimo ang kaluwasan? Maglakaw na jud kag bag-ong kinabuhi. Og tangtanga gyud nga rason. Tao ra man ko. Pakasala. Di na tinuod giilad yung kagalingon. Yes, tao ta, pero pinagi sa gahom ni Kristo gideliver na ka sa pagkamakasasala. Gideliver na ka sa gahom sa sala. Amen. Gideliver na ka sa pagkaulipon sa sala. Mo na, yes, makasala man ta, pero di ta magpadayon pagpakasala. Kay wala na kay kalinaw sa sala. Magliagot na ka sa sala. Amen? Mao na mailhan nimo nga Kristohano na ka.
di nakaganahan mo balik ka ng sala. So, kung magsaulog man gani ka og Pasko karon, unya wala kay kwarta, Noche Buena og uban pa, og mingon ka wala ilami imuhang Pasko. Mao ni akong hangyo nimo higala. Ang Pasko dili may tungod kung unsa ang imong gipangandoy, kun dili may tungod kung unsay gipangandoy sa Dios diha kanimo. Amen? God desire for you to be saved. That's why natay Bible. Mao gitinguha sa Ginoo nga maluhas ka. Mao gyud na. Muna ayaw pailad sa unsa may gisaulog sa kalibutan. Importante ang pangandoy sa Dios maluwas ka. Amen? Kaya niya ni si Kristo sa verse 17, John 3:17, kaya wala ipadala sa Dios ang anak ngani sa kalibutan aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron nga ang kalibutan maluwas pinaagi ka niya. Ang nagtuo kaniya dili na hinukman sa silot apan ang wala magtuo hinukman na sa silot kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. That's the beauty. Kay si Kristo, ang first coming, it's not about judgment, but to save us. Amen? That's the meaning of Christmas. Busa, kung masaulog man gani ka og Pasko, karon siguraduha gyud nga aduna kay relasyon ni Kristo. Nga gidawat na nimo siya muhang Dios og manunubos. Kung wala mangganin ang imong pagsaulog sa Pasko karon kay peligro kayo. So mo nang pero katong aduna na relasyon ni Kristo, bisan tuod ato ang balay, walay series, blink-blink, pagkaon, hinumdumi ang Pasko mao si Kristo. Amen? Inimto pa ang Pasko mao si Kristo. So ikaw ba'y nagatubang sa kalisdanan, pag-antus, kasakit? Listen to this. Mao ni siya, ang Pasko mao kana naghatag kanimong paglaom. Kay naa kay Ginoo nahimong tao og siya mismo nag-antus nga nagkinabuhi sa kalibutan. Pero malipayon og malaumon. Amen? Manang kaning tuigang ta is just more than a season. Kundi Christmas is about Jesus, the real reason for the season. Busa ato i-take opportunity to tell others what is the meaning of Christmas. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. Father, I thank you, Lord, for this word, O God. Lord, ikay nasayod sa mga kalag na adini, O God. Maybe, Lord, na uban, wala pa makadawat sa kaluwasan. O nagtuo ko, Lord, nga ikaw, imugis lang gihikap, O God. Lord, akong gihangyo, Lord, maghimo kag milagro ni mga kalaga, Lord. Nga ilag yung itugyan, i-commit ilang life diha ni Christ, O God. So I pray, Father, nga maghimo kag milagro. O nagampo sa gulod nga kami, O God, Lord, nga nanay relasyon kanimo. Himoa, Lord, nga amo ning gamiton nga oportunidad, O God, nga masangyaw o masulti kayod si Kristo Jesus. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Let us all please rise from our seats. Indeed, Christ Jesus came into this world to save sinners like you and me. So let us sing this song